Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Napagpala po ba tayo ng Diyos? Palagpakan nga po natin siya. Last time po, nung bago yung Holy Week, ano po yung natatandaan ninyong pinag-aralan po natin? Tungkol po saan yung bagay yung tinakay po natin bago dumating yung Lenten season. Meron po ba nakakalala? Patungkol kay yung paghuhugas ng paa, Pastor? Ay, hindi. Hindi pa. Hello, meron po ba nakakalala? Ay, hindi. Bago yun. Bago yung Lenten. Bago yung, yung lesson natin ng Holy Week. Ano yung pinag-aralan po natin? Pinag-aralan po natin yung Paul, yung pagbagsak ng tao. Tama? Kung paano dinaya ng Diablo yung babae, pagkatapos binili niya, no? Lahat ng sinabi sa kanya, sinumbuni sa kanya ng demonyo. At pagkatapos kung paano naging bahagi din ng ang lalaki para makumpleto yung pagbagsak nila. Naalala po ninyo yan? Okay. Sa hapon po ito, yung pag-aaral po natin ay parang sequel, parang karugtong ng pag-aaral natin na yon. Okay? At ang pag-aaralan po naman natin sa pagkakataong ito ay yung aftermath. Kung ano naging resulta pagkatapos ng kanilang pagbagsak. Okay po ba? At yung titulo po ng pag-aaral po natin, tinawag po natin, ayan, The Curse and the Cure. Okay? At ang teksto po natin makikita sa Genesis 3:14 to 21. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. O Lord, maraming salamat sa iyo sa hapong ito, sa pagkakataong binigay mo sa amin para sambahin po namin kayo. At salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon para muli kaming makapag-aral ng salita po ninyo. Dalangin po namin, Panginoon, yung karunungan na galing sa iyo. At hayaan po ninyo na maunawaan po namin yung mensahe mo para sa bawat isa sa amin na naririto sa pagkakataong ito. Manuwalhati ka, O Diyos, samahan mo po kami. At kinikilala namin, Panginoon, wala kaming magagawa maliban na lamang kasama namin kayo. Sa pangalan ni Jesus, ito aming panalangin. Amen po at amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Ano pong oras? 4:20, ano po? Baka may magalit. Okay? So, the curse and the cure, po at ang teksto po natin makikita sa Genesis 3, 14 to 21. Basahin po natin. Okay, so the Lord God said to the servant, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. 16. Slide please. Okay, verse 16. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. To Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. Verse 18. Slide please. Okay, it will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you will return. 20. Adam named his wife Eve because she would become the mother of all the living. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Okay, ano po yung nangyari sa pagkakanda po ninyo dun sa pag-aaral natin nung nakaraan? Okay, sabi gano'n, after the man committed the sin, instead of becoming wiser, their innocence was broken. Nasira yung kanilang pagiging inosente nung magkasala sila. At ang mali siya
Okay, pumasok po sa kanila. They became conscious that they were naked. Nalaman nila na kahubad sila, and they felt ashamed about it. At nahiya sila na makita nilang hubad sila. And so they sewed fig leaves to cover themselves, no? Nagtahi sila ng dahon, ng igos, ano, para takpan nila yung kanilang kahihiyan, yung kanilang sarili. At yung bagay na yun ay nangyayari hanggang ngayon, tama po ba? Kapag may mga bagay na nagagawa tayo na alam natin na kasalanan at laban sa kalooban ng ating Panginoon, ano nangyayari? Pinagtatakpan natin yon. Tama? Hello? Tama ba? Sa tuwing makakagawa po tayo ng kasalanan, kagaya ng unang tao ni Eva at Adan, ang tendency po natin ay pagtakpan po ang kasalanan na yon. Tama? Naalala ko, meron kasing tinatawag dun sa sekular na 11 and 12 commandments. Alam po ba niya yun? Alam naman natin sa Biblia, meron lamang tayong 10, yung Decalogue, yung tawag, Deca, 10, ibig sabihin. Pero sa labas, sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, meron silang pang-11 at pang-12 utos. Ano po yun? At yung pang-11, alam po ba ninyo? Ang sabing ganon, pag nagkasala ka, huwag kang magpapahuli. Okay? Ano yung pang-12 naman? Alam po ba ninyo? Pag nahuli ka, huwag mong aaminin. Tama ba? So meron silang 12. Tayo, talo tayo nila, no? Tayo 10 lamang ang meron po tayo. So ano po nangyari ulit? Slide please. Okay. And when they heard of the Lord approaching in the garden to have a regular fellowship with them, they hid themselves from Him. Inakala siguro nila na kaya nilang pagtaguan ng Panginoon pagkatapos sila magkasala, no? Nung marinig nila na dumadating na, narinig nila yung ibag ng Panginoon, papalapit na, ayan na! Nagtago sila. No? And it's foolishness ayon sa pag-aaral po natin nung nakaraan, sapagkat walang makapagtatago sa presensya ng ating Panginoon. Pumunta ka sa langit, naroon siya. Pumunta ka sa impyerno, naroon pa rin siya. Saan tayo magtatago sa kanyang presensya? Okay? Actually, this was the kind of moment that they were excited about before. No, dati, nung hindi pa sila nagkakasala, na-excite sila kapag alam nilang darating ng Panginoon. Tama ba? That is to experience God's presence. Dahil gustong-gusto nilang maranasan ang presensya ng Diyos. But because of their disobedience, dahil sa kanilang pagsuway, they were now afraid on this encounter. Kinatatakutan na ngayon nila, okay, na ma-encounter po nila o makatagpo po nila yung ating Panginoon. Anong dati, sabik na sabik sila. Tama? Tayo ba na naririto? Nasasabik po ba tayo palagi kapag alam natin na darating ang araw ng linggo at makakatipan po natin o makakatagpo po natin yung Panginoon sa lugar nito? Na-excite po ba tayo? Do we feel excited? Okay, maliban na lamang siguro, kagaya nila, no, na meron silang ginawang kasalanan at labag dun sa kalooban ng ating Diyos. Tama? Then, ano po nangyari? Then the Lord God called out to man and said, "Where are you? Saan ka?" Then he answered, "I heard you in the garden, narinig kita sa halamanan, and I was afraid because I was naked, so I hid." Natakot ako. Dahil nakahubad ako, kaya nagtago ako. And he said, "Who told you that you were naked?" Sino sabi sa iyo nakahubad ka? "Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat?" Kumain ka ba ng bunga ng puno na sinabi ko sa inyo huwag niyong kainin? Makikita po natin yun sa Genesis 3 verses 9 to 11. At lahat tayo, kagaya ng dalawang taong ito, no, kagaya ni Eva at Adan, we have the tendency, no, we always tend to go farther away to hide from the presence of the Lord. Kapag nagkasala tayo sa Kanya, una natin ginagawa, nagtatago tayo. Tama? At kapag nakikita natin o nararamdaman pa natin ang presensya ng Panginoon, ay patuloy pa rin lumalapit sa atin. Kasi stubborn love meron ng ating Panginoon. Tama ba? Magpapadala siya ng mga tao para akayin ka uli, papalit doon sa Kanya. Pero dahil may kasalanan ka pang hindi mo kayang bitawan o hindi mo bitawan, ano ang tendency? Lalo ka pang lalayo ng palayo sa Kanya. Tama? Amen. Amen.
Well, the Lord asked this no not because He didn't know what was happened. Tinanong ng Panginoon yung unang tao, hindi tayo sa hindi niya alam kung ano nangyari. Tama? Walang nalilingid sa ating Panginoon. The fact na tinanong ng Panginoon kung nasaan ka, kung kumain ka ba ng alam niya na merong nangyari. Dahil kung hindi niya alam, hindi niya yun itatanong. Tama ba? The Lord asked because He wanted them to have the chance to confess. Kaya nung sila ng Panginoon sapagkat nais ng Panginoon na bigyan sila ng pagkakataon para aminin yung kanilang kasalanan and to ask forgiveness at para humingi ng tawad. However, the succeeding verses ano po tell us that instead of doing it, sa halip na humingi sila ng tawad, they pointing finger to one another. Nagturuan sila. Hello? Nangyayari po ba sa inyo yun? Yung kapag may nagawa kayong kasalanan, para hindi ka masisi, ituturo mo yung iba, inumuso mo yung iba. Nangyayari ba yon? Okay, makikita natin yun sa Genesis 3:12 to 13. Tingnan po natin. Anong sabi? Sabi ganon, the man said, the woman you put here with me, he gave me some fruit from the tree and I ate it. Sabi ng babae, ayon sabi ng lalaki, hindi ako. Yung babae na nilagay mo rito na kasama ko, siya'y nagbigay sa akin ng bunga at kinain ko yun. Tama ba? Then the Lord God said to the woman, what is this you have done? Ano itong ginawa mo? Anong sabi ng babae naman? The woman said, the serpent deceived me and I ate. Ginaya kasi ako ng ahas. Kaya kinain ko yung bunga ng puno na pinagbabawal po ninyo. So ano pong pinapakita rito? This shows how man, when cornered into difficult situation, pinapakita lamang ng sitwasyon, na kapag yung tao ay na-corner na sa isang napakahirap na sitwasyon, mas masalimuot na sitwasyon, would look for someone to blame. Lagi siya nag-ahanap ng ibang masisisi. Tama ba? To be his scapegoat. Para magkaroon siya ng scapegoat. Alam po ba ninyo kapag dumarating yung Day of Atonement, merong dalawang kambing, yung isa tinatawag na slain goat o yung isa sacrifice, at yung isa tinatawag na scapegoat. Now, patungkol doon sa scapegoat, pinapanalangin nyo ng pare. Okay? At habang pinapanalangin ng pare, sa ritual na yon, inililipat ng pare ang lahat ng kasalanan ng buong bayan ng Israel doon sa kambing. Tama? At saka yun palalayain, patatakasin. Hello? Yun ang tinatawag na scapegoat. Daladala niya yung kasalanan ng buong kampamento o yung buong, yung buong bayan ng Israel. Samantala yung isa naman, isasakripisyo para sa ating Panginoon, para tanggapin niya yung ritual na yon. Mananalangin yung pare doon, sabi niya, Ese kriyang por salere. Alam na ni ate yun, ikaw ano yun. Hindi nakakaalam, natatawa na yan. Ha? Okay. So, ganun po nangyayari. So, in these verses, we see how Edom put the blame on Eve. And then, in turn, Eve put the blame on the serpent. Nakikita natin doon sa kwento kung paano na yung sisi binigay ni Adan doon sa babae. At kung paano rin naman yung babae, yung sisi binigay niya doon sa ahas. Ang sabi ng lalaki, hindi ako yung babae. Ang sabi naman ng babae, hindi ako yung ahas. Sabi ng ahas, tingin siyang gano'n. Wala siyang makitang iba. Sige na nga ako na. Pero siguro kung may makikita pa siyang iba, ituturo din niya eh. Tama ba? Hello? So ganun po, At ganun po yung inclination ng lahat ng tao. Okay, kagaya ng ninuno natin, ng unang tao dun sa halamanan ng Eden. Then after which, God spelled out to them the curse and punishment deserved of their sin. Sinabi na ng Panginoon yung sumpa, gayon din naman yung punishment na angkop doon sa kanilang kasalanan na nagawa. So tingnan po natin yung curses of sin. Okay, the curses of sin. Number 1, to the serpent. Anong sabi? Sa 3:14, cursed are you above all the livestock and all the wild animals
You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. Makikita natin yun sa 3:14. Sinumpa yung ahas, yung nakasabit doon sa may puno na ang bunga ay kaalaman ng mabuti at masama, sinumpa iyon, gagapang siya sa buong panahon ng kanyang buhay. Mamaya malalaman natin kung bakit, kung papaano at kung bakit yun ang naging sumpa sa kanya. Okay? Parang movie, no? Diba? Sa movie lang tayo nakakarinig ng sinusumpa kita, gagapang ka sa lupa. No? Meron man, sinusumpa kita, gagapang ka sa lusa. Tama ba? May mga moving ganun Pero alam po ba ninyo, hindi lamang ito sa halamanan ng Eden nangyari. Actually, kahit hanggang ngayon nangyayari yung mga bagay na yun. Nagkaroon kami ng kapitbahay dati na talaga naman kapag nagmumurahan sila yung mag-iina, ganun na lang. Grabe sila magmurahan. Talagang solid. Solid. At pagkatapos kapag nagsiyesihan sila, palalayasin ng nanay yung anak. Pagkatapos maririnig mo talagang sinusumpa niya yung anak niya. Okay? Sumalangit naman dahil umipat na sila actually pagkatapos na namayapa na yung nanay. Pero ganun sila. Okay? Nangyayari po talaga yung bagay na yun, yung mga sumpa-sumpa, no? At alam po natin may kapangyarihan yung sumpa. Tama? Kaya nga meron tayong tawag dito, deliverance na sinasabi na para palayain tayo sa mga sumpang binitawan sa atin kahit na ng ibang mga tao. Amen po ba? Now, alam po ba ninyo na hindi po katagalan, not so many years ago, actually noong 2006 lamang nangyari yung bagay nito, no? Meron silang nadiskubre po isang fossil-like snake, isang uri ng ahas na merong binti. Okay? Pagkatapos sinawag nila ito na Najas Rio Negrina, no? Kasi yung fossil snake, natagpuan po nila ito sa South America, dun po sa lugar ng Rio, sa ilog ng Rio. Pag sinabi kasing Rio, ilog yun no? Basahin na nga natin. This fossil of snake with hips found in South America, a leg snake that take its name from the serpent here in Genesis 3. Hinango yung kanyang pangalan, yung Najas, doon sa Genesis 3. Tama? Yung serpent, which comes from the Hebrew Nahas or Najas. And since it was found in Rio Negro, Argentina, dahil nakita siya doon sa Rio Negro, doon sa Argentina, ang kumpletong scientific name na binigay sa creature po nito ay Najas Rio Negrina. Nasusundan po ba ninyo? Okay, nakita sila ng pusin, ng baas, na mayroong binti. Okay, ganito po yung itsura niya. Yan. Najas Rio Negrina. So makikita natin doon sa picture, doon sa photo, na merong paa, na merong limb, merong legs. Yung ahas doon malapit sa may buntot niya. At alam po ninyo, meron din siyang spar dito sa belly niya. Meron siyang buto. Okay? Mamaya, titingnan ko natin kung anong sinasabi patungkol doon sa spar, doon sa bump, sa bukol, sa kanyang belly, o sa kanyang tiyan, o sa kanyang tibdib. Saan ako? Pinapakita po ng research po na kung pupunta tayo sa mga museo, around the world, doon sa mga museo na nag-i-in-house, ng mga snakes tsaka ng mga reptiles, yung mga museo na tawag dito na kinikater nila, pinipicture nila yung mga uri ng ahas at ng mga reptile. Around the world, you will find out that there were many leg reptiles before that are legless now. Okay, nasusundan po ba ninyo? Ang sabing gano'n ng artikulo, kapag pumunta daw po tayo sa mga museo kung saan ini-in-house, dinidisplay po yung mga uri ng ahas at ng mga reptiles, makikita po natin na meron talagang uri ng mga ahas, na merong ng uri ng mga reptiles, na merong paa dati, pero ngayon, wala na. Paano nila nasabi na merong paa ito? Kagaya ng sinasabi natin, meron silang mga little bumps, o mga bukol, mga buto, sa kanilang dibdib, o sa kanilang tiyan, o sa kanilang belly. Okay? For instance, kagaya na lamang, sumobra. Kagaya lamang sa Australia, sabing gano'n, it's been well known for a long time that there were snakes
particularly in the phyton group sa mga sowa, karamihan ito, that still have the trace of legs shown by a tiny outward spars or smooth bumps. Okay? Ipinapakita sa magitan ng X-ray na mayroong mga maliliit na bumps, mga bukol o mga buto doon sa mga tiyan, na mga sa mga dibdib po nila. Kapag dinaan sila sa X-ray, makikita po yon. Will reveal a complete limb structure inside their body. At makikita po doon sa X-ray na yung complete structure ng limb ng legs, okay, nandoon sa loob ng kanilang katawan. Nasusundan po ba ninyo ko? Isang patotoo, ano po, okay, na yung mga ahas, kagaya ng ahas doon sa Genesis 3, ay posible talaga na mayroong paa. Why? Hindi naman ikakas ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, gumapang ka sa lupa kung dahil na siyang gumagapang. Nasusundan po ba natin? Hello? Imposible po ba? Is it impossible na that all, ano po, for Genesis 3:14 implies that originally, the snake has legs to move around like other reptiles, no? Kagaya ng mga skink, yung bubuli, yung gecko, yung tuko, yung chameleon, yung hunyango, yung iguana, yung bayawak, and others before it was cast as an accessory to the fall. Dahil naging bahagi, ano po, yung ahas ng pagbagsak ng tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos, sinumpa siya na gumapang sa lupa sa buong buhay niya. At hindi gagawin ng Panginoon yung sumpang iyon kung noon pa sa pagkalikha sa Kanya ay gumagapang na siya. Patunay na lamang na ang ahas noon o yung uri ng ahas na nandaya doon sa unang tao ay hindi talaga gumagapang pa ng mga pagkakataon bago nagkasala sila. Nasusundan po ba ninyo? Hello? Di ba nakakita na kasi yung old serpent, tinatawag din yung dragon eh. Di ba yung dragon, yung mga paglalarawan ng mga Chinese, may mga paa talaga yun eh. Tama ba? Bukod pa doon sa backpack, kaya lang sumobra, meron pang ad na backpack. Okay? So, anong sabi sa Genesis 3:14? So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. Ulitin natin, ano yung sumpa? Gagapang ka sa lupa. At kapag sinabi natin yung bagay na yun, it is understood na nung panahon bago magkasala ang tao at bago manukso yung ahas, hindi pa siya gumagapang ng mga pagkakataong yun. Kagaya ng mga bubuli, kagaya ng mga iguana, meron silang maliliit na paa. Amen ba? At pinatutunayan yun ng mga discovery kahit sa panahon natin ngayon, no? Kagaya yung Nadjas Rio Negrina, sabi natin kanina, nag-discover yun lately lang, ano? Noong 2006, doon sa Rio Negro sa may Argentina. Now, pangalawa, to Satan. Unang sinumpa yung ahas, di ba? At pagkatapos sinumpa naman ng Panginoon ay yung diablo. So magkaiba, no? Okay? Yung ahas doon, sinumpa, hiwalay doon sa diablo. Tama? Kagaya ng pag-aaral natin dati, yun yung unang kasing demon possession eh. Tama? Na-possess ng demonyo yung ahas, nagsita yung ahas sa tao. Kaya nasama siya doon sa sumpa dahil naging accessory siya saan? Doon sa pagbagsak, doon sa fall. Now, to Satan, no, the one who actually seduced the woman through the serpent, siya yung talagang nandaya sa babae sa magitan ng ahas. Ang sabi niya noon, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his head. Okay? Dudurugin niya ang iyong ulo, at ikaw naman tutuklawin mo yung kanyang sako. Yun yung sabi sa Genesis 3:15. Lagi kayong mag-aaway. I will put enmity. Mapupuot kayo sa isa't isa. Tama? Sinong tinutukoy doon? Si Satanas at yung babae. At yung anak ng babae, yung offspring and hers. Tama? Your offspring and hers, at yung gano'n. I will put enmity between you and woman, and between your offspring and hers. Actually, we have two ways ano po to interpret the text.
Okay, meron pong dalawang paraan para maunawaan po natin o para i-interpret po natin yung teksto. Una yung tinatawag nating general sense. In the light of Genesis 3:20, okay, that Adam named his wife Eve, sabing ganon, because she, ano daw? She would become the mother of all the living. Dahil magiging nanay siya ng sangkatauhan, kaya tinawag siya ng Eve. Yun ang ibig sabihin ng Eve. This statement is actually proven true by the study of mitochondrial genomes found in human cells. Yung mitochondrial genomes, ang uri siya ng isang maliit na molecule. Okay, rounded po ito, rounded shape, circular, small circular molecule na makikita sa DNA ng tao. Okay? Found in human cells. Sabi nga nun, which explain that men, regardless of races, were all came from a single mother. Ipinapaliwanag sa pag-aaral nito sa magitan ng pag-aaral ng mitochondrial genomes na ang tao, anumang lahi, anumang lipi ay galing sa isang ina lamang. Nagmula siya sa isang silula, sa isang in a single cell. Nasusundan po natin yon. Ang tawag po doon, the mitochondrial head. Okay? Ang nagbigay ng termino doon, hindi Kristiyano mga scientifico. Okay, sa pag-aaral nila, lumalabas sa magitan ng pag-aaral ng mga silula, okay, ng mitochondrial genome, ipinapakita, na-discover nila na ang tao, anuman yung lahi niya, saan lipi man siya nanggaling nagmula, okay, nanggaling silang lahat sa isang ina, sa isang silula, in a single cell. Okay? At yun ay galing kanino? Kay Eve. Tama? Kaya nga tinawag siyang ina ng lahat ng nilikha. Okay, dahil galing tayong lahat, niluwal tayong lahat mula sa kanya. Yun yung ibig sabihin ng Eve. Okay? In this sense, sabing ganon, in this sense, as we see from Genesis 3:15, that as a result of sin, the whole human race, doon sa general sense kasi lumalabas na ang buong human race ay tinatawag na woman's offsprings, tama, in general. Okay, lagi siya mag-struggle against evil. Ang ibig sabihin, lahat ng tao, lahat tayo, meron tayong palaging pakikipaglaban sa masama. Okay, yun ang ibig sabihin dito, doon sa general sense. Now, ano naman yung isa? Yung isa, tinatawag po naman natin, particular sense. In this case po naman, in more specific and particular, we'll be able to see, okay, that the woman's offspring, but not of man's. Yung anak ng babae pero hindi ng lalaki is actually a reference to Christ. Tumutukoy po ito kay Kristo who was conceived, pinagbuntis, ipinanganak ng babae na walang lalaki. Okay? Walang asawa yung babae, walang husband si Mary, pero niluwal niya si Kristo. Yun yung tinutukoy sa particular sense. Meaning, anong ibig sabihin? It was Christ that will always at war with evil. Gayun din naman yung kanyang mga followers after Jesus Christ. And it was Him, Jesus Christ, who will crush the head. Siya yung dudurog sa ulo ng ahas, the devil, and whose heel naman would be stricken by the serpent in the process. Natutuklawin naman yung kanyang sakong ng ahas doon sa proseso. Saan po nangyari yon? Kailan? Okay. And all this were all happened at Calvary or Golgotha, which derived from Aramaic word for the place of skull. Makikita natin yon sa Matthew 27:33. Okay? From here, Jesus trampled and crushed the head of the serpent, and the serpent struck and bruised his head. Tinapakan ng Panginoon yung ulo at winasak niya yung ulo ng ahas. Ganyan din naman yung ahas, inuklaw yung kanyang paa. Nasusundan po ba natin? Akala niya nagtagumpay na siya dahil naipako niya ang Panginoon doon sa krus. Pero ang totoo, kasama siyang naipako doon. Tama? Hello? Tinuklaw niya yung paa ng ating Panginoon, pero dinurog naman, okay, ng paa ng Panginoon, tinapakan naman ng paa ng Panginoon yung ulo ng ahas. Okay? When he incited the people to have Jesus
crucified on the cross of Calvary. Kailan nangyari yon? Nung in-incite niya, nung ininggan niya yung mga tao para mag-alsa at para isigaw na ipako si Kristo doon sa krus. Ang akala niya nagtagumpay siya sa pagpapako sa ating Panginoon, pero ang totoo, kasama siyang naipako doon. Okay? Tinanggalan siya ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Mamaya, mas magiging malinaw pa po ito. Okay? Pangatlo, to the woman, anong sabi? I will greatly increase your pains in childbearing. With pain, you will give birth to children. Your desires will be for your husband and he will rule over you. Okay, makikita po natin dito, ano po? Na hindi po naman talaga sinumpa ng Panginoon yung babae. Actually, God did not curse the woman. She was punished. Pinarusahan siya. And her punishment has something to do with the family, especially yung childbearing, dun sa panganganak, and with the kind of relationship, yung relasyon na meron siya, yung uri ng relasyon na meron siya sa kanyang asawang lalaki, sa kanyang husband. Bakit? For the being a mother is a joy of every woman. Di ba? Kapag nanganak yung tao, yung babae, naging nanay siya. Kagalakan niya yun, tama? But then, bearing a baby inside your womb until the actual giving birth and the rearing of a kid will also cause her pain and problem. Bagamat nagdudulot sa babae ng kagalakan ng pagluluwan ng sunggol o ng supling, nagbibigay din naman ito sa kanya ng suliranin. Tama, maraming mga buntis, di ba? Minsan inatake sila ng, anong tawag doon? Ng depression. Tama? May mga buntis na ganun eh. Yung kapag nagbubuntis sila, talagang nadidepress sila. Okay, sa halip na matuwa, nadidepress sila. Paano siguro iniisip nila, naku, wala akong trabaho. Yung asawa ko, construction worker lang. Pang-12 na namin to. Paano yun? Paano kami mabubuhay? Kaya sa halip na matuwa, lalo pang naghihirap yung kalooban ng mga kababaihan sa puntong ito. So yun ang ibig sabihin at yun po yung naging bunga ng sumpa. Okay? On one hand, sabing ganon, sa isang banda, concerning with her relationship with her husband, though we say that giving birth is painful and sometimes risky, mapanganib pagka minsan para sa babae, she will always be overcome by her longing for her husband. Tama? Kahit mapanganib pa yon, at kahit masakit pa yung panganganak, pero pagkatapos noon, ganun pa rin. Naglulong pa rin siya para dun sa pagmamahal ng kanyang asawang lalaki. Tama ba? Di ba makakalo tayo ng movie, ano? Meron din nila sa delivery room, sabi ganun, Andres! Walang iya ka! Di ba? Meron mga ganun eh. Pinapagalitan nila yung kanilang asawa dahil hirap na hirap sila sa panganganak. Pero pagkatapos ng sinayon, after 9 months, again, naroon naman siya sa delivery room, Andres! Tama, paulit-ulit. Hello? Tama ba? Kahit mahirap yung panganganak, at kahit mapanganib po yun, lagi siyang na-overcome ng kanyang pagmamahal at pagdanasa para sa kanyang asawa. And she will always be in the lesser status or position with him in their entire life. Tama? Lagi siyang nasa mababang estado sa kanyang asawa, sa mga handaan, sa mga pagtitipon. Ang laging bida ron, hindi yung babae. Lagi siya nakasuporta lamang sa kanyang asawa, pero ang lumalabas na bida palagi sino? Yung asawang lalaki. At yun yung bunga ng sumpa. But thank God na palaya po tayo dun sa sumpa nung namatay ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Nasabi natin yun, di ba? Kahit yung mag-asawa, halimbawa, nag-opisina yung babae, kahit manager siya sa office, pero pagdating sa kanila, sino nasusunod sa bahay? Yung lalaki pa rin. Tama? Lagi siyang in a lower position or status, doon sa kanyang husband. Okay? This is a moral standard, sabing gano'n, na sinusunod maging sa panahon ng ating Panginoon. Slide please. Next slide.
a moral standard and a cultural practice that was strictly followed even in the time of Jesus. And although with the death of Christ, we were all set free from the curses of sin. Kahit napalaya na po tayo sa sumpa ng kasalanan, nung mamatay ang ating Panginoon, and the women of today are also exercising the same liberty as men to have an equal right and importance still. Kahit pa ngayon mga liberated na yung mga kababaihan, para na rin silang lalaki. Meron na tayong naging presidenteng babae. Tama ba? Hello? Okay, para na rin silang lalaki. Equal na tayo, kagaya ng dati, yung unang pagkakalikas sa atin. Tama? Bakit? Napalaya na tayo eh. Namatay ang Panginoon para sa sumpang yun eh, ng kasalanan. Tama? Pero, this is not absolute when it comes to the relation the woman to her husband. Kahit malaya na siya, kahit pwede na siya makipag-compete dun sa mga kalalakihan, pagdating sa bahay po nila, under pa rin siya ng kanyang asawa. Nasusundan po ba natin? Hello? Amen. Palapakan nga po natin yung Panginoon. Pang-apat, to the man. Just like with the woman, God did not curse the man. Hindi sinumpa ng Panginoon yung lalaki. Instead, God cursed the ground. Anong sinumpa? Yung lupa. Makikita natin yung sa Genesis 3:17 to 19. And it says, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground. Sino sinumpa? Yung lalaki ba? Yung lupa. Cursed is the ground because of you. Okay, kaya mali yung aral po na yung lupa manatili magpakilanman. Meron kasi mga sekta, yung JW, tinuturo nila na mamanayin po nila yung lupa, pero hindi maaari yun. Heaven and earth will pass away. Malinaw yun, sabi ng Biblia. Bakit magdalahaw ang lupa at langit? Saan nagsimula ang kasalanan? Sa langit, nag-rebel si Satan. Tama? At pagkatapos bumaba siya sa lupa, dinaya naman niya yung tao nilalang ng Diyos. Tama? Parehong may stain yun ng kasalanan. Parehong may mantsa ng kasalanan. Kaya hindi yun pwedeng manatili, magpakailanman. Darating ang panahon, mapupugnaw yun. It will be melt by fire, ang sabi ng Biblia. Tama? Maluluso yun dahil gagawa ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Amen? At sinong tagapagmana? Tayong mga mananampalataya sa Kanya. Okay? Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. Tama? Noong unang pagkain lamang natin prutas pero after na mag-asala yung tao, nangangailangan na siya ng mga heavy food, no? Yung mabibigat na pagkain para ma-withstand niya yung pagtatrabaho doon sa field. Okay? At anong binigay sa kanya? Yung mga bungang dawag. Yung tinatawag nating grass crops, yung mga mais, yung mga rice, tama? Yung mga wheat, barley, mga grass crops ang tawag doon. At yun ang binigay ng Panginoong pinapagkain sa kanya o pinakapagkain niya. At ano pa? Yung mga gulay, yung plants of the field na yung iba kinakailangan mong iluto pa. Nasusunod po ba natin? Hello. Okay. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to the dust you will return. Dahil galing ka sa lupa, babalik ka rin na pusa. Okay? At alam natin yung surface ng ng lupa, yung alabok, meron yung 21 elements, At lahat ng elementong yon, meron din tayo. Okay, mga oxygen, hydrogen, nitrogen, tapos yung mga traces, tawag dito, yung mga minimal elements. Okay? Kaya, minsan, naalala ko nung nagtatrabaho kami sa barko, tapos nagtutukto kami, puno na kami ng kalangan. Sasabihin, dami mo kailangan, punas ka. Hindi, kailangan din natin yan. Okay? Kasi kailangan din natin yung bakal sa katawan eh. Magkakasakit lamang tayo pag sumobra yung bakal na meron tayo. Tama, kailangan natin ng iron. Hello? At yung iron, yung mga butil noon, makikita mo rin sa alabok ng lupa. Nasusundan po ba natin? Meron akong lola, namatay siya, 90 plus. Tawag din, pag kinakamot niya yung kanyang balat, parang na siyang lipag. Umuhugos na. Okay, pinapakita lamang na yung tao talaga nang galing sa lupa.
At darating yung panahon, lalo na kapag namatay na tayo, magde-decompose tayo, at babalik tayo sa lupa. Now, okay. From here we'll see that because Adam listened to his wife instead of God, dahil nakinig siya doon sa babae, sa halip na sa Diyos, and willfully choose to be with her instead with him, at pinili niyang makasama yung kanyang asawa sa halip ng Diyos, God made him accountable, okay, for his wife and for their family to be. Tama? Ginawa ng Panginoon na akontable yung lalaki dahil pinili niya yung kanyang asawang babae. Okay? So, ano nangyari? The burden to do the hard work for the family has been put on man's shoulders instead. Yung pagtatrabaho, yung paggawa ng mabibigat na bagay, ay naatang sa balikat ng lalaki. Yun yung kasama dun sa punishment na ginawa ng Panginoon sa lalaki. That he would labor in the field for the rest of his life to sustain their needs. Kailangan niya magtrabaho dun sa parang until he died and return to the same field as consequence of their sin, bilang bunga ng kanilang mga kasalanan. Isang sistema, na meron tayo sa pamilya that still, that till this day exists, nangyayari pa rin, at meron pa rin ganun, sa atin hanggang sa panahong ito. Where a man must work for his family and whatever field he is now into. Kung nagtatrabaho siya sa opisina, talaga magtatrabaho siya para sa kanyang pamilya. Tama? At kung wala siyang trabaho outside their home, yung mabibigat na trabaho dun sa bahay, sa kanya pa rin mapupunta. No? Kahit saan siya nag-work, either dun sa field, o either dun sa office, o dun sa bahay, laging mabibigat na trabaho ang mapupunta sa kanya. Kaya mali, yung sa mag-asawang lalaki at babae, yung mga nagsisimula pa lang, wala silang katulong, yung naglalaba, babae, tingin ko mali yun eh. Mabigat yun eh, magkusot ka ng maong, ng mga kumot, mabigat yun eh, trabahong lalaki talaga yun eh. O kaya yung asawa ko, wise yun eh. Kasi dati ayoko rin maglaba eh. Kasi isang araw, galing siya sa opisina, sabi niya, pa, maglaba ka na. Ha? Bakit? Bumili ko ng washing machine, kulay blue, pang lalaki. Sabi niya, wise talaga, Bumili siya ng washing machine, pang lalaki, kulay blue. Yan. Now, what about the curse? Slide please. I'm sorry. The cure po pala. The cure for sin. Yung kanina, the curse of sin, ngayon po naman, the cure of sin. Sa Genesis 3:15, ano pong sabi? I will put enmity between you and the woman, and within your offspring, yung seed and hers. You will crush your head, wawasakin niya ang yung ulo, and you will strike the man his heel. Tuklawin mo naman yung kanyang sako. In careful reading of the text, you will notice that while God was cursing the serpent, habang sinusumpa ng Diyos yung ahas, yung diablo, God at the same time was also promising the cure to man. Sinusumpa niya yung diablo, pero habang sinusumpa niya yung diablo, nangangako naman siya ng cure. Tama? Ng lunas doon sa tao para sa kanilang nagawang kasalanan. God at the same time was also promising a cure to the man, a remedy, a perfect presentation, at pinapakita lamang nito yung pag-ibig at justisya ng ating Diyos at the same time. Tama ba? Mahal niya tayo eh. Pero may kasalanan tayo, kailangan tayong parusahan. Yun yung justisya. Pero dahil mahal niya tayo, siya rin yung gumawa ng paraan para iligtas tayo mula doon sa ating kasalanan. Tama? Sa magitan ng ano? Yan. The promised Savior. Alongside the punishment, God also made the promise. The Savior that will destroy in one-on-one combat the head of the serpent. Sabing gano'n yung devil. Okay, sisirain, wawasakin sa isang manong-manong laban, yung ulo ng ahas. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Magpapadala siya ng isang tagapagligtas. The victory is epic, sabi gano'n, in this battle, the victor will step on the head. Kagaya ng naroon sa may
as an image, no, doon sa monitor. The victor will step the head on the defeated opponent. Then he will raise his hands as gesture that he won the battle and that he is now the champion. Sa isang one-on-one combat, no, champion against champion, yung mananalong champion, ano po, doon sa kanyang kalaban, ang gagawin niya doon sa final fourth ng kanilang laban, habang nakatumba yung kanyang kalaban, tinatapakan niya yung dito sa ulo, binabali yung liig, kagaya na naroon sa picture. Tama? Tinatapakan niya yung ulo pagkatapos tinataas niya yung kanyang kamay para patunay na siya yung nanalo. Tama ba? At makikita rin natin yun, pinakita rin yun, yung laban na yun between good and evil dun sa laban ni Haring David kay Goliath. Tama? Pagkatapos niyang patumbahin si Goliath, buhay pa si Goliath eh. Tinapakan ni David yung ulo ni Goliath, hinugot niya yung kanyang espada ni Goliath mismo, pagkatapos pinuto niya yung ulo. Okay, yun yung kasi yung pinaka-trophy. Lahat ng mga warrior dati, pinuputo nila yung ulo dun sa one-on-one combat para ipakita, i-display nila yun habang pauwi sila dun sa kanilang siyudad, ano po, na nanalo sila. They won the battle dahil ang patunay yung ulo, no, ng pinuno ng kanilang kalaban. Ang nangyari doon kay David, hindi niya naipasok yung sa siyudad. Why? Kasi marumi yun eh. Okay, daladala niya yung isang patay. Daladala niya yung ulo ng isang patay na hintin. Tama ba? Kaya hindi siya pinayagang makapasok doon sa siyudad. Ang nangyari, dinala niya yon saan? Doon sa tapunan ng mga bungo, doon sa place of skull, yung tinatawag nating Golgotha, kung saan naman pinako. Nasusundan ko ba ninyo yung analogy? Pinako yung ating Panginoon. Tinapakan niya yung ulo ng higante na resemblance ng kasamaan. Okay? At gayon din man, at the same time, binasag niya nung pagkakataon na yon yung ulo ng ahas. Yung ulo ng diablo. Kahit natuklaw siya doon sa paa, kagaya ng pinakita po natin kanina. Pangalawa, natapos na po tayo. Sa wakas, mukhang makukuha ko. Next slide please, baka sumobra tayo. Okay. Yung kanina, the promised Savior, ngayon po naman is purchasing sacrifice. Paano po yun? Okay, and to make His promise established, okay, in Genesis 3:21, we see that God Himself made the skin garments. Gumawa ang Panginoon ng panabing, ano po, nangyari sa balat ng hayop. As skin garments from animal for Adam and Eve, and He clothed them for their nakedness, in spite that they already sewed fig leaves for their covering. Makikita natin yun sa Genesis 3:7. Sabing gano'n, nung magkasala sila, nakita nila nakahubad sila, nahiya sila, at para pagtakpan yung kanilang kahihiyan, nagtakip sila ng mga dahon ng puno ng igos. Pero hindi nasiyahan ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon is luha na animal. Pumatay siya ng hayop, kinuha yung balat, at yung balat na yon yung pinang-cover sa kahubaran. Dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Tama? Anong application nun? In Hebrews 9:22, 9:22 tama, it's crystal clear that without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kapag walang tumulong dugo, ano daw? Walang kapatawaran sa kasalanan. Kailangan merong mamatay dahil sa kasalanan ng unang tao. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pumatay siya ng hayop bilang kabayaran. Tama ba? Bilang sakripisyo dahil sa kanilang ginawang kasalanan. At yung balat ng hayop na yon, yun yung pinangtakip, yung atonement, yung covering sa kanilang kahubaran. Nasusundan po ba natin? Yan. Okay, theology yan. So here in Genesis 3:21, we understood that God has to kill an animal. Kinakailangan niyang pumatay ng hayop to shed its blood as a sacrifice for their sin. Tama? Kinakailangan niyang pumatay ng hayop para magpatulong ng dugo bilang sakripisyo para sa kanilang kasalanan, from which God made a skin covering, kung saan kinuha ng Panginoon yung covering nila, yung balat ng hayop, no? At ito po yung forerunner ni Jesus Christ. Pinapakita po nito, it resembles Jesus Christ, that He will suffer on the cross
as the remedy and cure for our sin. Okay? Pinapakita lamang kung paano rin ang gagawin ng ating Panginoon bilang kordero ng Diyos. Mamamatay siya doon sa krus bilang remedyo at cure, no, para sa ating mga kasalanan. Kahit si Cain at si Abel, ano nangyari doon? Nung nag-offer sila, kaninong offer ang tinanggap? Kay Abel. Bakit yung kay Cain hindi tinanggap? Ang in-offer niya kasi crops. Pero ang in-offer ni Abel, may blood. No, nag-shed siya ng blood. Pinatay niya yung kanyang pinakamatabang alaga doon sa kanyang kawan. At yun yung inalay niya sa Panginoon. Merong dugo. Kaya tinanggap ng Diyos. Nasusunod po ba natin? In Numbers. Slide, please. In Numbers 21:4-9, the Lord sent Israel a flock of venomous snakes. Sabi ko na, napadala ang Panginoon ng mga makamandag na ahas, resembled as a curse, okay, for their sin. And many of them were died from bitten. Marami namatay dahil kinagat ng makamandag na ahas na bilang sumpa dahil sa kanyang nagawang kasalanan. The Israelites repented because of this. So the Lord ordered Moses to make bronze snake to be lifted up on the pole, so that anyone who was bitten and looked up to it will cured from the venom. Gumawa ng kasalanan ang buong bayan ng Israel, okay? Pagdala naman ng Panginoon ang makakamandag na ahas at marami ang namatay dahil sa kagat ng makakamandag na ahas. Nagsisi sila. At bilang ganti ng Panginoon sa kanilang pagsisisi, sabi ganun kay Moses, magtaas ka sa pole ng ng isang bronze snake, at lahat ng nakagat ng ahas tumingin doon sa bronze snake at mabubuhay sila. Gagaling sila mula doon sa may venom. Makikita po natin that this principle is applied from how the antidote, okay, for snake bites produced, for it is also derived from the venom of snake injected to animals like sheep. Okay? Tama? Doon kasi kagat ng ahas. Ang naging cure nila, ano daw? Yung ahas din na sinabi doon sa pole, doon sa puno. Nasusundan po ba natin? Gayong din kapag gumagawa talaga, nagpo-produce ng anti-venom. Tama? Ng antidote. Yung antidote kasi, kumukuha rin sila mula doon sa kamandag ng ahas, pagkatapos sinasak yun sa tupa, para magkaroon ng antibody yung tupa, minimal lang naman. Pag nagkaroon ng antibody yung tupa, kukunin nila uli yun, yung antibody. At yun yung ginagawa nilang potion. Yun yung ginagawa nilang cure. Okay? Matatapos na ako, give me just 5 minutes. Okay? At yun ang ginagawa nilang cure. Tama? Galing din doon sa may venom. Kung paano din, nung merong mga kamandag na ahas dahil sa sumpa, gumaling din sila sa magitan ng bronze snake din, sa magitan din ng ahas. Okay. For the Greeks, the snake which was entwined around the pole signifies the staff of Aclepius, the Greek god of medicine, and is now the symbol of both medicine and medical association, like in the Philippines. Yung ahas na sinabi doon sa pole, ayan po yun eh. Naging symbol na siya ng mga medical association, kagaya ng sa ating dito sa may Pilipinas. At symbol din po siya ng medisina o ng medicine. But for us Christian, anong ibig sabihin noon? But for us Christian, it is more than that. Okay? For the bronze snake that was lifted up on the pole is a foreshadow of the Lord Jesus Christ, who took away the sins and curses by becoming sin and curse Himself for us. Tama? Hello? Yung snake na yon na pinaikot doon sa may puno o sa poste, ay kinakatawan noon ng ating Panginoon, hindi lamang si Aclepius, okay? Na siya nag-alis ng ating mga kasalanan at mga sumpa sa pamamagitan ng pagiging sumpa at kasalanan sa kanyang sarili. Remember, nung napako yung ating Panginoon, lahat ng kasalanan ng buong mundo mula pa ng unang panahon hanggang sa panahon niya, at maging hanggang sa panahon natin ngayon, lahat yun nakulapon, na ibalot yun sa Kanya. Samantalang yung katuwiran naman niya, yun naman ang ibinihis sa atin. Ang tawag natin doon, sweet exchange. Okay? Sa John 3:14, ang sabing ganoon, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, of the Son of Man must be lifted up. And in John 12:32, we see Jesus that He told the crowd that once He'll be lifted up,
He will draw all men into Him. For conclusion, para sa conclusion, I want to conclude with the story, galing po ito sa isang illustration, illustration exchange. In October 2019, Tyler Moon took part in the 10-mile race in Minneapolis. Tumakbo daw po si Tyler Moon noong October 29 sa isang 10-mile race, sa isang takbuhan na merong 10 milya ang distansya. Wanting to declare his faith, gusto niya ipakita yung pagiging Kristiyano niya openly. Moon decided to put Jesus Saves doon sa kanyang race bib. Yan, makikita po natin. Yan yung race bib. Nilagyan niya ng Jesus Saves doon sa kanyang numero. Ito si Tyler Moon. Yan yung kanyang pangalan. Yun yung actual na race bib na meron siya. Minsan kasi sticker yan, kinakapit yan sa dibdib kung kaya sa may back, sa likod. Minsan naman nakaprint siya. Sa kaso nito, mukhang parang sticker lang siya. Kasi na-preserve nila eh. Okay, so ano nangyari? Hoping to inspire someone in the crowd, okay? Instead, the bib's message became to be a strange prophetic that day. Sa halip na maka-inspire, parang biglang naging eerie yung pangyayari at yung naging strange prophetic, yung dating ng bib na yun. Bakit? Ano po ba nangyari? Slide, please. The 25-year-old had a heart attack, okay, and collapsed around mile 8. 10 milya ang kailangan nilang takbuhin, 8 milya pa lamang ay inatake na siya sa puso. Hindi siya nakaabot. About a dozen people rushed to help him. Maraming taong tumakbo sa kanya, halos 12 o halos 1 dosena, administering CPR and calling an ambulance. At alam po ba ninyo, isa doon sa mga taong tumulong sa kanya, ang pangalan? Jesus Bueno. Okay, nakalagay sa kanyang race bib, Jesus Saves. At ang unang nakarating doon sa kanya nung inatake siya, si Jesus Bueno. Isa siya doon sa mga unang nakarating at rumuspondi sa kanya, a certified registered nurse. He was one of the first to reach Moon to give him the first aid cure to save his life. At yun yung nagligtas ng buhay ni Tyler Moon. Dahil sa kanyang pananampalataya na si Kristo nakapagliligtas. Okay? Truly, Jesus saves is a popular slogan. We see it in houses, in offices, in cars, as windshield and bumper sticker. Nakikita natin ito sa mga tahanan, sa mga opisina, sa mga kotse, sa mga windshield nito, maging sa mga bumper nito, as sticker. Ano po? Ganyan din, sa concluding story po natin, as a sign in eclectic event. Just wondering, iniisip ko lang, if people who say that phrase really know what it means. Kung yung mga taong nakakita ng slogan na yun, Jesus saves, tayo ngayon. Kung alam din po ba natin yung tunay na kahulugan nito. Okay? Ito na po. For us here today, sa ating naririto ngayon, what do the phrase Jesus saves really means for you? Para sa inyong nandito, ano kayang ibig sabihin talaga para sa inyo? Yung nakakabit doon sa race bib ni Tyler Moon, Jesus saves. Anong ibig sabihin nito sa inyo? What is it in the name of Jesus do you think we could extract or get to cure us from sin and curses? Anong meron sa pangalan ni Kristo na pwede nating makuha, ma-extract natin, makatas natin, okay, para ma-cure tayo mula sa ating kasalanan at mga sumpa? Well, ayan, sama ka. Well, it means that Jesus was raised on the cross to suffer and die for us to be saved. Itinaas ang Panginoon doon sa krus para maghirap at para mamatay para sa ating kaligtasan. To be the remedy, para maging remedyo at cure for our sin together with its curses, kasama ng mga sumpa, as depicted by the snake lifted up on the fall. Kagaya rin naman ang paglalarawan ng ahas na nilagay doon sa may poste ni Moses. It also means that in order for us to be saved, we must look on Him and call His name. To place our faith and trust in Him alone, para ilagay sa Kanya yung pananampalataya natin at pagtitiwala
at sa Kanya lamang, knowing that there is no other name under heaven but Jesus that was given for our salvation. Walang ibang pangalan na binigay sa sanlibutan, sa ilalim ng langit, para sa ating kaligtasan, maliban sa pangalan ni Jesus. Okay? Romans 10:13, sabing ganon, for everyone who calls on the name of God will be saved. Then again, in John 3:14-15, we read, just as Moses lifted up the snake, so the Son of Man must be lifted up. Tama? That everyone who believes may have life eternal in Him. Amen ba? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Purihin po ang Panginoon. Palapakan nga po natin yung Panginoon. Now, para sa small group po natin mamaya, ito po yung mga sasagutin po natin. Was the fall of man, part of God's plan for humankind to be experienced? Nasa plano ba ng ating Panginoon na bumagsak talaga yung tao at maranasan niya ito? Isa po yun sa mga tanong po natin. What do you think would happen if the man confessed his sin when asked and then repented? Ano kaya yung nangyari kung inamin ng tao yung kanyang kasalanan pagkatapos nag-repent siya nung tinanong siya ng ating Panginoon? Sinumpa pa rin kaya yung tao ng mga pagkakataon na yon? At nadamay kaya pa rin tayo dahil sa kasalanan na gawa ng unang tao? Pangatlo, can a man be cured and be saved from his spiritual curses by calling different gods or other names of other religions instead of Christ? Meron bang kaligtasan sa ibang pangalan o sa ibang mga Diyos na sinasamba ng ibang mga relihiyon bukod sa pangalan ng ating Panginoon? At pang-apat, do you have an experience that you can personally say that Jesus saves? Meron ba kayong personal na karanasan na pwede nyo rin sabihin na totoo naranasan ko na si Jesus ay nagliligtas? Amen? Amen. Let's pray. Lord, muli, purihin ka sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa aral mo. At dalangin nga po namin, Panginoon, yung bawat isang naririto ngayon, Lord God, sa mga aral na natanggap po namin. Hayaan po ninyo na hindi lamang ito lumagi sa isip namin, kundi maging bahagi ng buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Lord. Dakila ka, Panginoon, karapat-dapat ka sa lahat ng uri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen po at amen. Palakpakan po natin, Panginoon.